Magandang gabi sa inyo lahat. Ako ay si JC Abaca. At ako ay si Hanslin. Nagre-report ngayon. Oy pare, may kwento ako ah. Nabalitaan ko na si Don Juan may bagong babae ah. Dalawa pa. Si Doña Leonora at Doña Juana. Talaga? Oo. Naalala mo pa ba nung tumakas si Don Juan ng Burbania at hinanap siya ni na Don Pedro at Don Diego? Sila Siyem- mga kapatid. Oo naman, syempre. Di ba pumunta sila sa Armenian kabutuan at doon natagpuan nila ang isang balon? Oo, tama. Ano ba alam mo? Yun lang. Bakit? Ano pa bang nangyari pagkatapos nun? Hindi mo alam na may dalawang babae doon? Mga babae? Talaga? Oo! Chicks, grabe. Nigas pa nga sila ni Don Juan eh. Paano? Kasi binabantayan ng dalawang babae ng dalawang malaking halimaw. Grabe, malalakas na halimaw. Pero, mas malakas pa rin si Don Juan. Syempre. Oo, Don Juan. sus. Tapos, pinatay sila ni Don Juan, tapos iniligtas si Doña Leonora at Doña Juana. Bakit na sila ng balon, tapos nakita ni Pedro, ba't may chicks yung bunso kong kapatid? Nainggit siya. Kinuha niya yung dalawang babae at iniwan niya si Don Juan. Napakasama naman ni Don Pedro. Halimaw talaga to. Niligtas na nga ni Don Juan yung dalawang babae, tapos nanakawin niya pa. Oo nga eh. So, ano naman nangyari kay Don Juan? Sus, kawawa. Kasi diba, nakatakas yung dalawang babae. So na kay Don Pedro na, Don Pedro, Don Diego na. Si Don Juan paakit na. Innocent na inosente. Pinutol ni Don Pedro ang tali. Galing sa pinakataas na hulog si Don Juan, no? Tagal. Bigla nung malapit na. Boom! Patay. Alright. Ano naman ang nangyari sa mga chicks? Si Doña Juana, kawawa eh. Napilitan niya pakasalan si Don Diego. Si Leonora rin. Pero, iba yung kay Leonora eh. Kasi, mahal siya ni Don Pedro, pero mahal niya si Don Juan. Dahil dito, gumagawa siya ng mga rason para ipatagalan bago sila magpakasal. Swerte naman ni Don Juan. May nagmamahal sa kanya. Ay ibig sabihin nun, kung tumulong ka sa kapwa mo, may makukuha kang maganda sa buhay. Oo. Kilala mo ba si Ricky Lamanilao? Sino yun? Yung taxi driver na nakakuha ng 200,000 pesos sa isang bag na naiwan ng isang pasero. Talaga? Oo! At alam mo ba kung anong nangyari sa kanya pagkatapos nun? Ano nangyari? Ginawa siyang personal driver ni Ross. Ay, si Ross nga pala yung pangalan ng pasero. Talaga? Bigha-bighan. Oo nga eh. Ikaw, may alam ka bang panahon na nagbahagi nito? Oo. Alala mo ba ba nung ika-8 ng Disyembre, si David Orchuleta, bumisita ng Pilipinas? Pero, sandali lang. Kasi, nag-stop over lang siya sa Pilipinas bago siya makapunta sa US. Nung nag-stop over, bumaba siya ng aeroplano, pumunta siya sa business lounge. Tapos, siguro, nakatulog siya doon. Nung boarding na, tumayo siya, pumunta na siya doon. Naiwan niya palang bag niya. Buti naman may Pilipino doon, mabait na mabait. Kinuha yung bag, tapos pinuntahan pa siya, hinabol siya. David, you left your bag. David, nagulat oh. Uy, thank you. Tapos may konserto pala siya sa US. Ipinaglaanan niya ang isang kanta para sa Pilipinong iyon. Wow! Bait naman ng Pilipino. Oo. Alam mo pare, mga taong katulad nitong dalawa ay nagpapakita ng mabuting halimbawa sa mga bata. Sana ay patuloy na dadami ang mga taong katulad nila sa Pilipinas. Oo nga eh. Ganun pa man, narinig mo ba ang kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin? Ay oo, syempre. Diba parang ganun si Don Fernando, ang hari ng Burbania? Kasi diba nung bata pa yung magkakapatid, si Don Juan, Don Diego at Don Pedro, tinuruan na ni Don Fernando kung paano maging masipag sa pagtatrabaho at kung paano magsumikap sa buhay. Tama ka dyan! Ito ang mensahe para sa mga matanda para turuan ang kanilang mga anak habang sila ay bata pa. Dahil mabilis matutang mga bata. At kung lumaki sila na may pangit na asal,
kakaroon sila ng maraming problema sa kinabukasan. Ay, tamang-tama yun. Oh, may kukumpara mo ba ang ginawa ni Don Fernando sa totoong buhay? Siyempre, maraming mga Pilipino sa ating bansa nagtagumpay dahil sa pagtuturo ng kanilang mga magulang. Isang halimbawa nito ay si Henry C. Si Henry C. ay isinilang ng mahirap, ngunit siya ay yumaman habang tumatanda. Ang dahilan dito ay di lamang dahil sa katalinuhan at swerte ni Henry C., ngunit dahil sa pagtuturo ng kanyang mga magulang. Habang bata pa siya, tinuturuan na siya ng kanyang tatay kung paano maging masipag at matyaga. Ah, ganun ba? Galing pa ni Henry C, no? From the lowest of the low, naging highest of the high. Okay, may ari pa nga ng S. Tama eh, di ba? Oo. Pero, pwede rin natin kumpara ang kasabihan na yun kay Noy Noy. Bakit? Kasi diba, nung buhay pa sina Lola Cory at Lola Benigno Aquino Sr., diba, tinuturuan na nila ang kanilang mga anak kung paano maging masipag sa pagtatrabaho at kung paano rin magtagumpay sa Pilipinas. Tama ka dyan. Narinig ba yan mga bata? Makinig kayo sa mga magulang nyo ah. Pagbutihan niyo ang inyong pag-aaral. Huwag na huwag niyong sasayangin ang edukasyon na ibinigay sa inyo ng inyong mga magulang. Correct. At iyan lamang ang masasabi namin ngayon. Abangan niyo kami bukas. Parehong oras. Ito ay si Hansley. At ito ay si JC Abacan.